Nagsimula sa resulta ng isang digmaan sa Joseon at nawasak at lumubog sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Habang ang pag-asa na mabuhay ay lumiliit. Gayunpaman ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pagkakataon para sa ilang mga pinuno na agawin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng pinakamahusay na mga asasin sa buong Joseon, upang alisin ang sino mang nais nila. Samantala ang eksena ay nagpapakita kay Lenan na kilala bilang ang pinakamahusay na asasin sa lugar. Gayunpaman wala pa talagang nakakaalam tungkol sa kanya, kung saan siya nagtatrabaho para sa kung ano. Ang kanyang mga target ay palaging namamatay na nagpapahiwatig na si Linan ay hindi kailanman nabigo sa kanyang misyon. Isang araw ay nakatanggap si Linan ng isang atas na pumatay ng isang opisyal. Ngunit ang opisyal ay nalaman ang tungkol dito at inihanda ang kanyang pinakamahusay na mga tauhan upang harapin si Linan. Gayunpaman ay madaling natalo ito ni Linan, kaya naman napagtanto ng opisyal na hindi siya makakatakas. Dahil dito sinubukan niyang makipag-ayos kay Linan na may malaking halaga. Ngunit tinanggihan ito ni Linan, dahil sa pagtangging ito nagalit ang opisyal. Binyantaan pa niya si Linan na hindi siya mabubuhay ng mapayapa. Ngunit hindi ito pinansin ni Linan at tinapos ang opisyal. Sa hindi inaasahan ay biglang naranasan ni Linan ang pananakit ng dibdib at nagpasya siyang magpatingin sa isang manggagamot. Sa sandaling iyon nalaman na si Linan ay may bare sa daluyan ng dugo na nakakaapekto sa kanyang puso. Upang maiwasan itong lumala, pinayuhan si Linan na iwasan na niyang gamitin ang kanyang mga taktika sa pakikipaglaban. Dahil kung hindi ito susundin ni Linan maaari siyang mamatay. Dahil dito nagtanong si Linan tungkol sa isang lunas para sa kanyang kondisyon. At binanggit ng manggagamot na nabasa niya ang tungkol sa isang halaman na tinatawag na mawangcho na maaaring makapagpagaling sa kanyang karamdaman. Ngunit ang manggagamot ay hindi sigurado tungkol dito. Pagkatapos bilang isang pag-iingat laban sa pag-ulit ng kanyang kondisyon, binigyan siya ng manggagamot ng mga pangpawala ng sakit. Ngunit binalaan siya na huwag ubusin, dahil makakasama ito sa kanyang puso. Pagkatapos ay umalis si Linan, at pumunta sa bahay aliwan, at binabaliwala ang payo ng manggagamot. Sa kabilang banda ay binisita ang manggagamot at binyantaan ng mga asasin na target si Linan. Pinilit siya na ibunyag niya ang karamdaman ni Linan. Pagkatapos noon ay dumiretso ang mga asasin kung saan si Linan, nagulat sa kanilang pagdating. Kaya naman agad na tumayo si Linan para umalis, ngunit napag-alaman na niya na ang prostitute na nagngangalang Yawol ay isa palang asasin. Sa sandaling iyon nagawang masugatan ni Linan ang kanyang mata at ang iba pang mga asasin. Gayunpaman dahil sa away at sa kanyang dating intimacy sa babae ay sumiklab muli ang kanyang karamdaman. Makalipas ang isang taon si Linan ay nasa hilagang rehiyon ng Joseon malapit sa Mount Jangum. Habang nagpapahinga ay tinutokso siya ng mga bata doon na kumukuha ng kanyang mga gamit. Ilang sandali lang pagkatapos noon ay nakita ni Linan ang isang babae na malapit ng salakayin ng tatlong magnanakaw. Nang subukan niyang tulungan siya, madali natalo si Linan ng tatlong magnanakaw. O marahil ay sadyang pinipigilan niya ang kanyang mga kakayahan upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinakamahusay na asasin. Pagkatapos ay iniimbitahan ng babaeng nagngangalang Sian Hong si Linan sa kanyang bahay at mabilis na binibigyan siya ng pagkain. Pagkatapos na dumating ang anak ni Sian Hong na si Chilbok ay pinagalitan ang kanyang ina dahil sa pagdadala ng isang estranghero sa kanilang tahanan. Binalaan din niya ang kanyang ina na maging maingat dahil baka si Linan ay isang adik. Pagkatapos na kumain, nagpasalamat si Linan sa kanya, at sinabing makakabayad din siya sa kanya balang araw. Gayunpaman ay pinigilan siya ni Sian Hong na umalis dahil gusto niyang gawing utusan si Linan. Hindi lang pala tirahan niya ang kanyang bahay kundi pati na rin ang kanyang pribadong restaurant. Matapos na gawin ni Linan ang lahat ng iniutos ni Sian Hong, mula sa pagpupunas ng mga mesa at paghahatid ng pagkain hanggang sa pagpuputol ng kahoy. Noong gabing iyon na wala nang matutuluyan si Linan ay napilitang matulog sa silid ni Chilbok. Noong mga oras na iyon si Chilbok ay nalilibang sa isang kwento tungkol sa isang hitman. Sinabi niya na ang hitman ay ito ay kayang labanan ang maraming masasamang tao. Dahil dito si Chilbok ay naghangad maging magaling na hitman at kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga masasamang tao. Gayunpaman ay tumugon si Linan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano kung ang mga taong iyon ay hindi talaga masama. Ito ay isang tanong na itinanong ni Linan sa kanyang sarili noong mga unang araw ng kanyang karera bilang isang hitman. Kinabukasan ay hinanap ni Linan ang kanyang mga nawawalang gamit at kalaunan ay nakilala niya si Qianbo. Si Qianbo ay alam ang lahat, agad niyang nakilala ang taong bumisita sa kanya bilang si Linan ang pinakamahusay na hitman sa Joseon. Matapos marinig na hinahanap ni Linan ang kanyang mga gamit, ibinalik ito ni Qianbo habang humihingi ng paumanhin sa inaasal ng mga bata sa kapitbahay.
Ang ilan sa mga pera ni Linan ay ginastos ng mga bata sa pagbili ng pagkain. Nagulat din si Linan nang si Qianbo ay nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan na para bang alam niya ang tungkol sa kanyang karamdaman. Humingi rin ng tulong si Linan sa kanya na mahanap ang halamang gamot na hinahanap niya. Bilang tugon ay sumang-ayon si Qianbo sa kahilingan ni Linan. Gayunpaman kung isa sa alang-alang na ang bundok ng Jiangum ay puno ng mga kriminal, si Qianbo ay tila nag-aalangan kahit na nangako siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Bago umalis si Linan ay pinaalalahanan siya na huwag gumawa ng gulo at mamuhay ng tahimik. Dahil maraming mga tao madadami. Pagkatapos niyang marinig ang matapang na pag-aaral na ito, bumalik si Linan kay Xianhong. Nagsimula siyang magsanay na maging isang magaling na taga-silbi. Isang bagay na halos hindi ginawa ni Linan ang ngumiti, kung isa sa alang-alang ang kanyang propesyon bilang hitman. Sa kabilang banda ang isang hukom na nagpaparusa sa mga opisyal na itinuring na walang kakayahan sa pamumuno sa lungsod. Alam na ang lungsod ay kontrolado na ngayon ng mga masasamang tao na nagpapatakbo pa nga ng mga negosyo sa pagsusugal at opium. Ito ay nagpapahiwatig na sinuhulan ang mga opisyal. Matapos na parusahan silang lahat, ang hukom ay nagtanong sa isa sa mga opisyal na si Ibang na basahin ang isang liham mula sa gobernador. Nakasaad sa liham na ang isang malupit at tusong kriminal na nagngangalang Ducky ay nakatakas mula sa kulungan at patungo sa Mount Jiangum. Tila ang hukom ay inutusan na hulihin si Ducky ng buhay bago siya makarating sa Mount Jiangum. Nang walang pagkaantala, ang mga poster ni Ducky ay ipinamahagi sa pagsisikap na mahuli siya. Isa sa mga poster na ito ay nakita ni Linan at Chibok. Nang sila ay papaalis na, hinarang sila ng mga nagpapatrolya na mga opisyal. Dahil si Linan ay bago pa lang sa lugar, hiniling sa kanya na ipakita sa kanila ang kanyang pagkakilanlan. Buti na lang nakilala ng isa sa mga opisyal na nagtatrabaho si Linan sa lugar ni Xianhong kaya pinayagan silang makaalis. Nang gabing iyon ang hukom na nagising para magpakalma ng sarili ay nagulat na lang ng isang espada na biglang inilagay sa kanyang leeg. Ang lalaking may hawak ng espada ay pinangalan ng Dolgi na nagpahayag na ang kanyang kliyente na si Ducky ay nais na makabalik ng ligtas. Dahil kung hindi niya mapapangako ang kaligtasan ng hukom at ng kanyang pamilya. Sa sumunod na araw ang hukom ay nagtanong kay Ibang tungkol sa kanyang opinyon. Ipinaliwanag ni Ibang na si Dolgi ay kapatid ni Becca ang amo ng mga kriminal. Ang magkapatid na kilala sa pagnanakaw ng pera at pagbibigay ng opium. Bukod pa rito ay kilalang kilala sila sa kawalan ng awa at sa kanilang kakayahang pumatay ng madali. Kahit na ang gobyerno ay natatakot sa kanila, dahil marami silang koneksyon sa mga martial artists. Hindi nagtagal nakita ni Ibang ang mga kasamahang kriminal ni Becca. Sa oras na ito ay pinamunuan sila na nagngangalang Chunsip, habang si Dolgi ay nakatingin sa di kalayuan. Nang si Ibang at Chunsip ay nag-iisa ay napag-alaman na si Ibang ay nakipagkasundo kay Becca. Kung saan siya ay pumayag na tiyakin ang kaligtasan ni Ducky, kapalit ng isang gantimpala na natanggap na ni Ibang. Gayunpaman ang gantimpala ay hindi tumugma sa kanilang naunang napagkasundoan. Si Becca ay nagbanta pa rin kay Ibang, gayunpaman si Ibang ay nanatiling kalmado at sinubukang ibalik ang kanyang kasalukuyang kasabihan. Samantala habang magsasara na si Xianhong ng kanyang restaurant, dumating si Ducky kasama ng kanyang mga tauhan. Nang mga oras na iyon ay masungit ang ugali nila, kaya pilit nila na ngumiti sina Xianhong, Chilbok at Linan kahit napaka-tense ng sitwasyon. Simula nang dumating sila, si Chilbok na pagtanto na ang mga tauhan ni Ducky ay kapareho ng nasa poster na nakita niya kanina. Nang tawagan ni Ducky si Chilbok, may balak bayaran siya ng kanyang pera. Bigla niya siyang sinaksak, napag-alaman na si Ducky ang pumatay sa kanyang ama. Kaya naman determinado si Chilbok na atakihin siya. Gayunpaman nagawang harangin ni Ducky ang pag-atake gamit ang kanyang kamay. Galit nagpas siyang atakihin si Chilbok, biglang namagitan si Linan na ipinakita ang ilan sa kanyang mga kakayahan upang iligtas siya at sa gayon ay natalo ang dalawang kalaban. Pagkatapos ng insidente si Linan ay nagpasya na umalis at sinabihan si Xianhong na iulat ang nangyari. Gayunpaman ang binanggit ni Xianhong na ang mga kriminal at opisyal sa lungsod ay nagtutulungan. Ang pag-ulat sa nangyari ay maglalagay lang sa kanila sa panganib. Kaya naman, nagpasya silang ilibing na lang ang mga katawan ng mga kalaban. Kinabukasan ay nakatanggap ng balita si Ibang na hindi nakarating si Ducky sa kanyang hideout. Nagdesisyon si Ibang na umalis mag-isa para alamin kung ano ang nangyari kay Ducky. Ilang sandali pa ay dumating siya sa restaurant ni Xianhong upang magpahinga. Ngunit pagkatapos kumain ng ilang kagat ay nagulat si Ibang sa hitsura ni Linan na hindi pa niya nakita bago nakita sa lugar na ito. Si Xianhong na nagpaliwanag sa kanya na si Linan ay nagtatrabaho sa kanya. Tinanong ni Ibang si Linan kung saang lugar siya nanggaling. Sinabi ni Linan na siya ay taga-timog na rehiyon.
Pagkatapos ay tinanong ni Ibang si Sian Hong tungkol kay Daki na matagal niyang hinahanap. Nagkunwari si Sian Hong na hindi niya alam at sinabing hindi pa siya nito nakita. Ngunit naramdaman ni Ibang na may nangyari at nagpas siyang kidnapin si Chilbok para malaman ang katotohanan. Noong una sinabi ni Chilbok na hindi niya alam kung nasaan si Daki. Ngunit pagkatapos na pahirapan, kalaunan ay natagpuan ang bangkay ni Daki at ng alipors nito. Nang makita ang mga sugat sa katawan ni Daki, napagtanto ni Ibang na ang taong pumatay kay Daki ay hindi basta-basta na tao. Kinabukasan ay binisita ni Ibang si Qianbo ang panday na pinaniniwalaan niyang maraming alam tungkol sa lahat. Subalit nang tanungin si Qianbo ay nanatiling tahimik at wala umanong alam tungkol sa taong tinutukoy niya. Sinabi rin ni Qianbo na wala siyang obligasyon na mag-ulat sa kanya. Ang salita ni Qianbo ay ikinagalit ni Ibang at inutusan si Dolgi na tapusin siya. Sa kabila ng mga pinsala na natamo ni Qianbo, ay tumanggi pa rin siyang ihayag ang katotohanan at handa pa siyang mamatay. Dahil dito tinakot siya ni Ibang na sasaktan ang mga bata kung hindi siya magsalita. Sa wakas ay napilitan si Qianbo na isiwalat ang katotohanan at nalaman ni Ibang na ang taong madaling pumatay kay Daki ay ang pinakamahusay na hitman sa Joseon na nagngangalang Linan. Noong gabing iyon ay naghihintay si Linan at si Sian Hong sa pagdating ni Chilbok. Nagulat sa pagdating ni Ibang at ng kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong iyon ay inakusahan niya sina Linan at Sian Hong na sangkot sa pagkamatay ni Daki. Kung saan sinabi rin ni Ibang na bilang isang opisyal ay maaari niyang patayin sina Linan at Sian Hong para dito. Kahit na hindi nila gawin ito, ay darating si Becca upang patayin sila. Dahil si Daki ay ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Gayunpaman ay inutusan ni Ibang si Linan na patayin si Becca. Ang gantimpala ay ang kaligtasan ni Chilbok at ang halamang gamot na hinahanap niya. Nang maglaon humingi ng tawad si Qianbo kay Linan sa paglalahad ng impormasyon tungkol sa kanya at ang kanyang karamdaman. Sinabi niya na wala siyang pagpipilian at handa siyang harapin ang kahihinatnan. Gayunpaman si Linan ay nagtanong lamang kay Qianbo na sabihin sa kanya kung sino talaga si Ibang. Si Ibang ay naging pinuno ng rehiyon bilang isang opisyal. Sa kasalukuyan ay lihim pa rin kinokontrol niya ang mga mandirigma at nagnenegosyo ng opyo. Dahil dito ay maraming tao ang nabaon sa utang at sinamsam ni Ibang ang kanilang mga lupain at pamilya para ipagbili. Bukod pa rito ay nangangikil siya sa hukom at ginawa siyang papat. Bagamat sa simula ay lumilitaw na ang hukom ang may hawak ng kapangyarihan. Si Ibang ang gumagawa ng lahat ng ito at gayunpaman ay walang kaalam-alam ang mga hukom. Sa parehong oras, walang tigil ang pananakot ng grupo ni Becca kay Ibang na itigil niya ang kanyang negosyo sa opyo. Sa panlabas na anyo ay lumilitaw na si Ibang at si Becca ay hindi nagkakasalungatan at tila madalas na nagtutulungan. Ngunit si Ibang ay lihim na gustong patayin si Becca, dahil ang kanyang negosyo ng opium ay nanganganib. Bukod pa dito si Dolgi ay naging subordinate ni Ibang sa simula pa lang hindi kay Becca. At ang dahilan ng pagbabante sa hukom na hayaan si Daki na bumalik ng ligtas, dahil party ito ng kasunduan na makabalik si Daki ng ligtas. Matapos marinig ang mga paliwanag ni Qianbo, nagpas siya si Linan na gagawin ang kasunduan sa pagitan nila ni Ibang. At kapag sisirain ni Ibang ang kanyang pangako patungkol kay Chilbok at ang Hilinghing bilang gantimpala hindi magdadalawang isip si Linan na kitilin ang kanyang buhay. Sa ibang lugar nagalit si Chunsip kay Ibang dahil pinaponte niya si Linan para patayin ang kanyang amo. Dahil gusto niya talagang makabalik sa kanyang hideout ng mabilis para mailigtas din si Becca. Gayunpaman, nais ni Ibang na magtrabaho na lang sa kanya si Chunsip at hayaan na lang na mamatay si Becca. Sinabi din niya kapag wala na si Becca si Chunsip na ang magiging amo ng mga kriminal. Samantala dumating si Linan sa lugar ni Becca at agad niyang ibinaba ang mga bantay isa-isa. Pagkatapos ay tinambangan niya si Becca na abala sa mga babae, subalit kahit kailan ay hindi na nagulat si Becca sa kanyang pagdating. Dahil nahulaan pa niya na si Ibang ang nagpadala kay Linan. Nagawa siyang atakihin ni Linan ng kanyang sandata. Ngunit hinailan ni Becca ang nakabaon na sandata nang hindi nagpakita ng anumang senyales ng sakit. Gayunpaman sa huli ay nagawa niyang patayin si Becca. Pagkatapos ng kamatayan ni Becca, hinarap niya si Chunsip kasama ng kanyang mga tauhan. Agad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Linan mula sa magkaibang panig. Habang si Ibang ay nakamasid mula sa malayo na may masamang ngiti sa mukha. Si Linan sa kasinubukang tapusin silang lahat, ngunit sa halip ay nawalan siya ng malay na tila inaasahan ito ni Ibang. Na hindi magtatagal si Linan dahil sa kanyang sakit, kaya naman dinala nila si Linan sa kanilang hideout. Nang gabing iyon si Linan ay itinali ni Dolgi at binabantayan ito. Nang may biglang sumulpat na lalaki na sinasabing pinadala siya ni Ibang para putulin ang mga litid ni Linan.
Gayunpaman bago gawin iyon ay nagsalita ang lalaki ng marami at hindi sinasadyang ibinunyag na pinatay niya si Chilbok sa utos ni Ibang. Nang malaman niya ito ay nagalit si Linan at walang awa na pinatay ang lalaki. Si Dolgi na nasaksihan ito, hindi siya nagulat, na curious pa rin siya sa kakayahan ni Linan. Hinayaan niya si Linan na pakawalan ang kanyang sarili, para sa isang laban. Sa sandaling ito tiwala si Dolgi na matatalo niya si Linan. Lalong-lalo na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng away at sa kabila ng kanyang karamdaman ay nanatili si Linan bilang pinakamahusay na assassin sa Joseon matapos matagumpay na talunin si Dalji. Pagkatapos ng laban ay natagpuan ni Linan ang bangkay ni Chilbok at agad na iniuwi ni Linan. Hindi nagtagal bumalik si Linan sa lugar ni Sian-hong at nang hindi na niya napagtanto na ang kanyang anak ay wala na. Pagkatapos habang ginagamot ang mga sugat ni Linan, si Sian-hong ay nagkwento tungkol kay Chilbok na umaasa na ang kanyang anak ay magkakaroon ng magandang buhay. Gayunpaman sa kanyang kamatayan, ang mga pag-asa at pangarap na iyon ay nawasak. Sa pera na mayroon siya ay nakiusap si Sian-hong kay Linan na ipaghiganti siya na humihiling sa kanya na patayin ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Kung ang pera ay hindi sapat, ang sarili ni Sian-hong ang ibabayan niya kay Linan. Sa susunod na araw laking gulat ni Ibang nang matuklasan na patay na si Dolgi at nakatakas na si Linan. Nang mga sandaling iyon ay dumating na ang taong haharap kay Linan at ito ay si Yawul. Isang babae na minsan nang nagtangka na patayin si Linan ngunit nabigo at nawala ang isang mata nito. Nakipagtulungan pala si Ibang kay Yawul para buhayin si Linan. Pagkatapos noon sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang may dumating na balita na umaatake ang mga kriminal na pinamumunuan ni Chunsip. Ito ay may kinalaman sa pagkamatay ni Becca na bahagi ng kanyang plano. Pakiramdam na hindi siya mananalo laban sa napakaraming mga kriminal, lalo na't namatay si Dalji. Si Ibang ay walang choice kundi humingi ng tulong kay Yawul. Biglang sumulpat si Linan at nagsimulang umatake sa mga tauhan ni Chunsip. Lumalabas na si Linan ay umiinom ng painkiller para patuloy na lumaban kahit hindi pa gumagaling ang sakit. Ginawa niya ito para matapos ang kanyang misyon. Kahit alam niyang sasabog ang puso niya kapag uminom ng gamot. Matapos natapusin ni Linan ang mga tauhan ni Ibang. Inihayag ni Yawul ang kanyang tunay na lakas. Na-hypnotize ni Yawul ang natitirang tauhan ni Ibang, na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na harapin si Linan. Sa kabila nito ay ginamit ni Linan ang lahat ng kanyang lakas para makalusot at muntik ng masugatan si Yawul. Nang tila hindi na makaligtas si Linan ay bigla na lang siyang nadagdagan ng lakas at itinutok ang kanyang espada kay Yawul. Na hinihimok ng kanyang misyon na paghihiganti para sa kamatayan ni Chilbok. Nataranta ang lahat ng tauhan ni Ibang at hindi na naglakas loob na komprontahin si Linan. Kahit si Ibang na mukhang takot sa pagkakataong iyon ay napilitang mangako sa kanyang mga tauhan ng gantimpala para harapin ni Linan. Pakiramdam na hindi na matatalo, si Ibang ay gumawa ng paraan para makatakas. Gayunpaman biglang sumulpat si Qianbo, dahilan upang muling tumakas si Ibang at tuluyang napatay siya ni Sian-hong. Habang si Linan na patuloy na lumaban, bumagsak ang kanyang katawan. Kinabukasan dinala ni Sian-hong at Qianbo si Linan para magpagamot kung saan sinubukan nila ang iba't ibang paraan upang maisalba ang kanyang buhay. Ngunit walang kabuluhan ang lahat, dahil ang kanyang katawan ay naliligalig, ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang si Ibang na kahit papaano ay nakaligtas ay nalaman ito at nais na tapusin si Linan. Ngunit laking gulat nito nang matagpuan niya si Linan sa kanyang likuran. Napag-alaman na si Linan ay nakarecover salamat sa halamang gamot na natagpuan kanina. Bago patayin si Ibang, nagtanong si Linan kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Si Ibang ay ngumiti ng malawak sa pag-aakalang may pagkakataon pa siya. Kaya nag-alok siyang ipagpalit ang impormasyong iyon para sa kanyang buhay. Gayunpaman tinanggihan ni Linan ang alok at agad siyang pinatay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.